Kamusta mga boss? So biyahe na naman tayo. Pakandaba ulit ako. So yung this time yung Candaba yun sa pinakamalayong part, I guess, no, yung pinakamalayong part ng Candaba, which is yung Tagulod. So tara, samahan niyo ako sa biyahe. So ayun na nga boss, pupunta ako ng Tagulod, Candaba. Ito na yata yung pinakamalayong part ng Candaba, no? Kasi kung pagbabasihan dun sa bayan ng Candaba, ito na yata yung pinakamalayo, no? Malapit na siya sa Nueva Ecija kung tutuusin. Actually galing na kami doon last week, pero may nakalimutan kasi akong ibigay sa kanila doon. So may nakalimutan akong gawin, so kailangan kong bumalik para gawin yung nakalimutan ko. Importante kasi yun eh. So dito ulit ako sa Quezon Road ulit ako dadaan. Dadaan na naman tayo sa ilalim ng NLEX. Sayad, sumayad siya, lowered. Yan ang hirap sa mga lowered, kahit na tricycle may lowered, no? Yan, no? Hirap siya sa humps. Yan na naman. Ay, hindi na. So ito yung sinasabi kong NLEX. Sa taas na yan is NLEX. So maganda yung panahon. Sana lang hindi masyadong mainit. Well, actually medyo bumababa na yung temperature, no? Yung heat index na nararamdaman natin. Hindi na kagaya ng mga nakalipas na araw na maabot ng 50, diba? 45 to 50. Grabing init. So hopefully ngayon maganda na, hindi na masyado, para hindi tayo masyadong masunog sa araw. Although naka-jacket naman tayo. Kalaban natin dyan is dehydration and heat stroke. So kailangan bago ka bumiyahe, lalo't gantong summer, mainit ng panahon, kailangan fully hydrated ka. Namamaril yata sila ng isda. And then syempre kailangan balot na balot ang katawan mo mula ulo hanggang paa. Helmet, jacket, pantalon, sapatos. So para hindi ka exposed sa araw, maiwasan ng sunburn at ma-damage yung balat mo. Quezon Road. Nakakaliwa na tayo dito sa Quezon Road. So masarap magbiyahe pag gantong maaga pa. Siyempre hindi pa matindi yung sikat ng araw. May nararamdaman ka pang lamig eh, kapag sumasalpok sa'yo yung hangin. So hindi natin gaanong mararamdaman ng tindi ng init kapag gantong maaga pa. Kaya ako pag nagbabiyahe ganito, mas pinipili ko magbiyahe ng maaga talaga eh. Quezon Road.
Nakikita natin sa harapan na yung Mount Arayat. Ito, ilan sa mga gawin ng mga ilang riders. Nakamotor, may helmet naman, pero yung helmet nasa siko. Alin ba mas importante, ang ulo o ang siko? Tapos naka-headset pa, nakikinig ng music. Okay lang naman, basta pag lang masyadong malakas, at least naririnig mo pa rin dapat yung sa paligid mo, you know? Kaya minsan tinatawag tayong mga kamote dahil sa gawin natin eh. Di ba? So, kung magmumotor, suotin yung helmet ng proper way, hindi yung ganyan sa siko. Kasi kapag na-aksidente ka, ano bang pinoprotektahan mo, yung ulo mo o yung siko? Siguro mas importante sa kanya ang siko. Mukhang estudyante to. Ayan, malapit na tayo sa Santo Domingo, Mexico. Sana hindi traffic sa Santa Ana para hindi tayo malate, no? Pero tignan natin. Traffic ba? Dito na lang tayo dumaan. Iiwasan natin yung traffic sa Santa Ana. So hopefully okay yun dito. Usually kasi pag ganyan na umaga, na rush hour, mapasok mga estudyante, magtatrabaho, nagbi-build up ng traffic sa Santa Ana. So may alternate na daan naman dito. Ito. So, mukhang piyesta dito ah. May mga banderitas na nakasabit. Nakakamiss tuloy makipamiesta, lalo na sa baryo. Yung mga ulam na lutong baryo, mga menudo, asado, kaldereta, apretada. Sarap yun. Basta Kapampangan na nagluto, masarap. Yun, sundan natin. Tocandaba. Dito, right na tayo. Laking tulong talaga kapag may mga alam kang alternate na daan eh. Para kung sakaling sa dadaanan mo, traffic, so may madadaanan kang iba na hindi traffic para makasave ka sa time sa biyahe. Masave ka rin sa stress sa traffic tsaka sa init. Kaya dito, ang presko ng daan, maraming halaman, maraming mga puno. Diba? So nababawasan yung init sa biyahe. So ingat-ingat nga lang kasi mga daang ganito usually mga makikipot or masisikip. Kaya huwag kang rin magpapatakbo ng mabilis. Ang ganda pa ng view oh. Sa harap natin yung Mount Arayat. Mamaya, ganyan din yung view na makikita natin eh. So, dadaan tayo ng mga bypass roads.
Tapos mga bukirin, dadaanan natin. Ang kagandahan kasi kahit ng mga bukirin, meron na silang ginawang daan. So parang farm to market road. Para yung mga magsasaka, hindi na mahihirapan na maibiyahe yung mga pananim nila. Papunta sa bayan, papunta sa palengke, ganun. And masisave din yung time sa biyahe nila. Hindi na sila kailangang umikot ng napakalayo. Diba? Mga parang eskinita yung mga daan dito. Yun. Hindi pwede dito yung 4 wheels. So pang motor lang talaga itong daan na to. Ayan, highway na tayo ulit. Come to the highway. Yan, sa highway na ulit tayo. Iniwasan lang natin yung traffic sa Santa Ana. Hindi naman tayo masyadong lumayo sa Santa Ana. Kasi yun lang Santa Ana dun eh. Pero at least, naiwasan natin yung traffic. Doggy, kailangan aware ka sa mga ganun, no? Yung aso, diba? Kung hindi mo napapansin yun, masasagasaan mo, disgrasya, buti. Kasi kahit na ganyan maluwag yung daan, hindi ka pa rin dapat pakampante. Dapat defensive driving ka pa rin palagi. Ito na, malapit na tayo sa Candaba. Pagbaba ng tulay na to, malapit na. Okay, Candaba na. Pero malayo-layo pa tayo, no? 30 kilometers pa. Hey, ito na tayo sa may bypass. San Miguel Candaba Road. Ito na yung malawak na daan, no? After nito, may isa pa tayong dadaanan na bypass na parang ganito din, papunta naman dun sa Tagulod. Ganda talaga magmotor dito kasi walang gaanong sasakyan, walang traffic, ang ganda yung daan. Meron lang part, kung napanood nyo na yung previous videos ko ng pagpunta ko dito sa Candaba, meron part dito na sira yung kalsada, pero nung nakaraan pumunta kami, ginagawa na. So hopefully matapos na siya agad bago magtag-ulan, kasi may medyo umuulan-ulan na, no? Mga nakalipas na araw umulan. So malapit na magtag-ulan yan. Pagpasok ng June, yun na, sana matapos agad. Ganda, oh. Yan, ito. So ginagawa na tong daan na to. Yun, oh, pinalawak nila. Tapos yung banda doon, yung mas grabe yung sira, yung banda doon. So yun, ginagawa na nila. At kapag natapos na yan, mas masarap nang magbiyahe dito kasi tuloy-tuloy na. Imagine, di ba, grabe yung daan. Pag natapos na yan, malaking ginhawa na sa mga dumadaan dito. Kaya naman kasi nasira ng ganito yan, kasi dahil sa tubig. Kapag umuulan kasi, kapag rainy season, bumabaha dito eh. Yung hindi na, halos hindi na madaanan ng mga sasakyan. So
Tapos malakas yung agos. Kaya ganun ang nangyayari. Hanggang dito, di ba? Sira. Sana hanggang dito gawin nila, no? So, ang daming ginagawang daan ngayon dito, no? Ito naman kasing side na to talagang sira na. So, dapat lang gawin na talaga. Okay, nasa may... Saan na ba to? Sa Lapungan na yata. Malapit na tayo na sa Lapungan. Pero malayo-layo pa rin tayo sa Tagulod. Wait. Ang lakas ng tambutso nyo, no? Ay, nasa Salapungan na tayo. Ilan pa? 17 kilometers pa. Diba? Ang layo. So, mga 30 minutes pa according sa ating Google Map. Okay, malapit na tayo dito sa bypass. Parang shortcut to. Kasi kung hindi ka magba-bypass, iikot ka pa ng Bulacan. So, ganun siya kalayo. So, malaking tulong itong bypass road dito. Ito yung bypass road. So, kapag kumanan ka dyan, pabulakan siya. Kapag naman kumaliwa ka, Nueva Ecija. Sa rider, nakikipagkarera ba siya? Hindi. Pero ayos yung rider na yun, ha. Sinisenyasan niya ako kapag may luba, kapag hindi maganda yung daan. Talagang ano siya, hindi siya kamote rider. Alam mo, madisiplina siya, eh. Yun na talagang yung signal light niya. Kakaliwa na tayo dito. Ay, jeep pala siya sa likod ko. So, dito sa part na to, maraming boxing magandang bilhin dito. Yung pastillas na gawa sa gatas ng kalabaw. So, maghahanap tayo noon ganun dito. Gusto ng misis ko yun, nung last time na pumunta kami, hindi ako nakabili. So, ngayon, bibili muna tayo bago tayo dumiretso. Ayun. Ay, magkano po yan? 70. Dalawa. Ayun, nakabili na tayo. Baka makalimutan pa eh. Masarap kasi yung pastillas dito, gawa sa gatas ng kalabaw. Talagang babalik-balikan mo siya. So, bukod sa pastillas, meron silang mga chicharon. Yun, ang dami. Tapos may mga nagtitinda pa dito ng sabon. Sabon panlaba, sabon panghugas ng pinggan, mga Fabcon. Makikita mo dyan sa daan. So, ongoing din ang construction ng daan dito. Puro construction ng daan. Bagay, okay naman yun para mas gumanda yung biyahe. Yan, ang dami nagtitinda, no? Ilan pa ba? 7 kilometers pa. 18 minutes.
Ito na. Liko na tayo dito. So ito, papasok na tayo sa mga baryo-baryo. Ayan. Rough road. Ay, buti na lang tong Gixxer. Mapa rough road, mapa sementado. Okay naman siya. Tsaka stable. So maganda rin yung maganda rin yung suspension niya, hindi matigas. Hindi sasakit yung likod mo kahit na matagtag yung daan. Hindi naman matagtag yung suspension niya. So ayan, bukirin na yung nasa paligid natin. Oops. Ilan ba to? 2.4 kilometers. So malayo-layo pa tayo. Oh, ang daming itik. Parada. Dami, no? So, hayaan muna natin sila makatawid lahat. Naliligo sila dun. Okay. Ito na, rough road na. Diba, sabi ko sa inyo, bukirin yung dadaanan natin. Ito yung irrigation sa kanan, irrigation sa mga bukid dito. Nakagapas na sila. At yun yung Mount Arayat sa harap. Diba, ang ganda ng view. Hindi ka maiinip sa biyahe dito kahit na walang katao-tao sa paligid. Kasi maganda naman yung nakikita mong view eh. Tapos rough road. So ang pupuntahan ko nga pala dito eh, yung eskwela na. Bibigay lang akong certificate sa kanila na nakalimutan kong ibigay last time na pumunta kami dito. At pagkatapos ay babalik na ako kasi may pupuntahan pa akong ibang eskwela para doon naman ako magtrabaho. Dito rin yung sa Candaba. Paano kaya dito kapag gabi? Sobrang dilim siguro. Walang ilaw. Rough road na naman. Hirap. Bato-bato kasi yung daan. Nararamdaman medyo nag-i-slide ng konti yung gulong mo kapag nakakadaan ka sa bato eh. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Lapit na tayo. Hindi ka pwedeng mag-banking dito. Tsak mahuhulog ka. Yung overtake. Pili ko langanin parang mag-slide dito sa gilid. So, huwag na tayong overtake. Ayun. Sa wakas, dumating din tayo.
Wala yata tao. Meron. Tignan natin. Sa wakas, dumating din. Layo. Bigay lang natin yung certificate din na alis na tayo. Punta naman tayo sa next destination natin. So ito yung ibibigay natin sa kanila. May tao ba? Ay, pagod. So, nabigay ko na yung certificate. At ako ialis na. Dahil di pa tapos yung trabaho sa isang school. Kailangan ko pang puntahan yun. So, ito lang yung sinadya ko dito. Bigay yung certificate. Kasi importante kasi yun, no? Baka kasi matapos yung klase, hindi ko pa may bigay sa kanila. So, ayun mga boss. Natapos na tayo dito. Naibigay ko na yung dapat ibigay. And, ang gamit kong camera nga pala ngayon yung D50X kasi nalobat. Nalobat yung DJI. Sobrang layo ng biyahe. Hindi ko nadala yung spare nga battery. So, nandito na lang mga boss. Dito na tatapusin yung vlog. Kung nagustuhan niyo yung vlog, please like, share, and subscribe. And click the notification bell para ma-notify kayo sa ating next video. Hanggang dito na lang mga boss. Till next time. Bye-bye. Ride safe always.